Ayan, good evening po sa inyo lahat mga kapatid. Evening po. Okay lang po bang tumungo tayo sandali at tayo magpipray? Panginoon, maraming salamat sa katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat po dahil ito isang opportunity para sa amin na makapakinig ng iyong salita. Nang sa ganoon, Panginoon, mayroon kaming isa sa pamuhay sa mundo ng maligalig, Panginoon. Mga challenges ng buhay. Subalit ang salita mo, Panginoon, ang magbibigay ng kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So, nabasa ko sa Korinto, ang sabi doon ay lahat tayo pala ay merong gifts, no? Merong po palang tinatawag mga kapatid na kung alam niyo yung fivefold ministry, ano? Ibig sabihin nun, meron na mga pinili para maging teacher, pinili para maging propeta, evangelist, pastor, apostle, no? Parang gano'n siya. At sinubukan kong maging teacher, parang hindi ako komportable. Parang pag magtuturo, parang hindi ko forte ito Sinubukan kong parang pero sinubukan ko yung preacher at saka evangelist, parang ibang dating sa akin, no? Parang preacher siguro ang gift ko at saka evangelist. Kasi pag nagtuturo ako, pag teacher, parang pakiramdam ko sa sarili ko, hindi ako komportable. Pero pagdating sa preacher, mukhang dito siguro ako tinawag sa pagiging preacher. Kaya mamaya ako po'y wag niyong papagalitan sa labas. Okay, magagalit dahil ang nasa harapan niyo ay preacher. Okay lang ba yan? At pagkatapos, ang ituturo ko rin sa iyo ay parang Brother Dennis, bakit ang ituturo mo sa akin ay parang kakaiba? Mayroon tinatawag, parang taliwas doon sa parenting couples. Pero alam nyo, pag nakaligtaan nyo ang bagay na ito, sinisigurado ko sa inyo na hindi magiging matagumpay ang ating pagiging mag-asawa, pagiging magulang sa anak, pagiging tatay at nanay kung wala yung ituturo ko sa inyo sa gabing ito. Dahil napaka-basic nung ituturo ko sa inyo, ang pamagat ay the Bible. Amen. Okay ba yan? Ito pala, Kay pinipindot lang dito. The Bible. Ano po? Bakit napakahalaga ng Biblia? Taas ang kamay ng nagbabasa ng Biblia. Taas, yung tuna, yung totoo. Yung nakikinig sa mga YouTube, audio Bible, taas ang kamay. Ngayon. Kaya salamat sa Diyos kasi may online na pwede tayong makinig ng salita ng Diyos sa mga malalabo ang mata, pwede tayong makinig ng salita ng Diyos. Dahil ako po naniniwala na kapag ang pundasyon ng mag-asawa, pundasyon ng magulang, pag wala dito sa Biblia, sigurado ko, magiging parang parang tinatawag na itinanim natin yung buhay natin sa buhanginan. Alam niyo ba yon? Yung dalawang mama na ang bahay nila itinayo, yung isa sa buhangin, yung isa naman ay sa batuhan. Dumating ang bagyo, yung nagtayo doon sa buhangin, ano nangyari? Na-wash out mga kapatid. No? Naghiwalay, na broken ang family, hiwalay. Sira ang relasyon ng mag-ama, magulang, sira ang relasyon dahil itinayo nila ang kanilang paniniwala sa buhanginan. Yung buhanginan ba ay yung prinsipyo ng mundo ang kanilang tinatanggap. Yun ang gusto. Kapag mahal ka, mahal mo rin siya. Pag hindi ka na mahal, hindi mo na rin mahal. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng hollow block. Di ba? Ganon ang mundo. Gantihan mo ng masama yung gumagawa ng masama. Pero pag ikaw ay tinanim mo yung pananampalataya mo sa Diyos, pag ginawang ka ng masama, binabato mo ng monay, may palaman pa. Amen po? May kape pang kasama. Yun ang kagandahan. Kapag itinatayo mo ang pundasyon ng bilang magulang, bilang asawa, ang pundasyon nito ay nasa Word of God. Ako kapatid, sinisigurado ko sa iyo. Anumang challenges, pagsubok, down ng buhay, mga problema, sigurado, tatayo at tatayo ka sa buhay na ito. Amen? Bakit? Matibay kasi yung sandigan mo. Amen? Matibay, batong hindi matitipad. At iyon po ay si Kristo, mga kapatid. At alam niyo po ba, napaka-powerful ng salita ng Panginoon. Itong Word of God na to, napaka-very powerful.
na kung saan ang Biblia, okay lang na kahit din yung mabasa, no? Sinasabi ko naman sa inyo, na kung saan ang Bibliang ito ay napaka makapangyarihan kaysa doon sa mga pocketbook. Alam niyo anong araw sino nahilig sa mga pocketbook, no, di ba? Mga drama, ayan, no, di ba? O ngayon, mga comics, napaka makapangyarihan ng Biblia. Noong araw, nagbabasa tayo ng mga comics, mga pocketbook, pero hindi nababago ang buhay. Ang napipid lang nito yung ating emotion, no? Yung emotion lang ang napipid. Pero yung mga, pag nagbasa ka ng Biblia, nako, sigurado ko, ito'y magbabago ng buhay ng bawat isa, ng buhay ng bawat pamilya po, mga kapatid. Amen? Na kapag nabago yon, masarap po ang pagsasama. Amen po ba? Laging may labing-labing ang mag-asawa. Amen. May labing-labing lagi. Bakit? Ang sarap ng buhay eh. Kasi bakit? Meron kang word of God sa puso mo. Ngayon, ang Biblia itong mga kapatid, alam nyo ba na meron itong 40 plus, no, na sumulat. 40 plus, tapos magtataka ka sa Biblia, iba't iba ang taong sumulat. Ito pa, iba't iba ang panahon nila. Iba't iba. Hindi ito yung December lang, tapos may 40 katao na nagsama-sama. Halika dito, Moises, Daniel, halika dito, magpulong tayo dahil sa hinaharap ito ang mangyayari. Naku, hindi. Iba-ibang tao hindi magkakakilala. Iba-ibang tao, iba-iba rin ang position sa buhay. Meron ditong farmer, meron ditong doktor, merong mga mangingisda, iba't iba. Iba't iba rin ang panahon. Magtataka ka, pero mula Genesis hanggang Revelation, makikita mo doon na nagkakaisa sila. Ano? Nagkakaisa. Ibig sabihin, may kapangyarihan nga. Mayroon niyang totoong mangyayari doon sa Bible na binabasa natin. Amen? Mukhang Brother Dennis, turo mo, napaka-spiritual, bukang Biblia. Binubuo ito ng lumang tipan, bagong tipan, mga kapatid. Yung kasaysayan ng mga kasaysayan ng araw, tapos yung bagong tipan naman, panahon ni Jesus Christ, mga kapatid. At lahat ng mga kasaysayan na yon hanggang sa bagong tipan, mga kapatid, ito ay mag-unite, magkakaano po ito, nagkakaisa po sila. Ano ho? At ito po ang tatlo yung words, ano, para tayo nagba-Bible study, ano, tatlo yung words na nilikha dito, yung Hebreo, Arameo, at Griego. Gusto ko lang ipakita sa inyo na doon sa Biblia, nababasahin natin everyday at pakikinggan, ay sobrang napakamakapangyarihan, kapatid. Na kapag ito'y binigyan mo ng halaga, totoo na may magbabago sa iyo. Amen? Tapos, ang may akda nito, mga kapatid, ay Holy Spirit upang isulat ng salita ng Diyos. Kaya ang Biblia ay tinatawag na salita ng Diyos. Bakit kamo? Hindi naman nag-usap yung mga tauhan doon, hindi nag-usap. Habang sinusulat nila yon, mayroong Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yon, yun ang nagdidikta. Yun ang nagsasabi, lumikha ng araw, ganito ang nangyari noong unang panahon, at itong mga darating nandoon. At kapatid, alam mo yung Holy Spirit, hindi lang siya nananahan noong araw sa mga tauhan sa Biblia. Nananahan yan sa puso ng bawat isa. Amen? Na mula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, meron ng Holy Spirit dyan na bumubulong sa iyo, kapatid. Na sa panahon ng pag-aaway na mag-asawa, uy, wag ka naman bungangera masyado, di ba? Huwag ka naman masyadong siloso, di ba? Bakit? Mayroong Biblia eh. Mayroong Word of God, mayroong bumubulong sa iyo. Pero nung wala ka pa kay Kristo, sino ang bumubulong sa iyo? Pare, tara, inom muna tayo. Di ba? Yun ang mga bumubulong. Nung wala ka pa kay Kristo, ang bumubulong sa iyo, ano kaya, mukhang, mare, alam mo si Kumare, talagang ang buhay nun, talagang magkasama na naman sila, hindi naman sila mag-asawa. Ayan, mga chismosa, nagganon ang bumubulong. Pero dahil may Kristo ka na sa buhay, mga kapatid, may Holy Spirit ka. Amen? At yung Holy Spirit na yan din ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Tagumpay sa buhay, tagumpay sa pananampalataya, tagumpay sa mga pagsubok na darating, at tagumpay bilang isang nagmamagulang at bilang sa mga mag-asawa. Amen. Para tumatag, ang pagbabasa ng Biblia ay may kapangyarihan magbago ng buhay ng isang tao.
Kaya tayong baguhin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ang asawa mo, kahit tulog, basahan mo ng Biblia kahit tulog. May kapangyarihan ang Diyos. Yung Word of God. Very powerful. Kahit parang nagbubunga nga yung asawa mo. Alam mo, sabi ng Panginoon sa Genesis, ganyan, basahan mo. O kaya naman, yung audio Bible, lagi mong paanuhin yan sa bahay mo. Isagad mo na ang volume. Every day, mapakinggan yung Word of God. Bakit? May kapangyarihan sa salita ng Panginoon. Matigas yung anak mo, matigas ang ulo. Laging may Word of God ka sa tahanan. Amen. Palasagot ng iyong mga anak, may Word of God. Lagyan mo ng Word of God. Maniwala ka sa salita ng Diyos. May lakas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang Word of God ay isang paraan na ang Diyos nakikipag-usap sa iyo. Makakakuha ka dito ng gabay, makakaramdam ka ng pag-asa, at makakaramdam ka ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Alam nyo, maraming pamilya, maraming mag-asawa tuliro pag dumarating ang mga problema at pagsubok. Pag dumarating ang panahon ng mga finances, lalo ng mga finances na pagbaon, tuliro ang mag-asawa, lagi silang depressed, nag-aalala, kaya naman kung ano-ano ginagawa ng pamilya. Bakit? Kasi nalimutan nila na napakahalaga ng Biblia sa isang tahanan. Amen? Huwag natin kakalimutan ng Word of God. Ano po, yung Word of God na to, ito yung pundasyon ng ating tahanan. Na kapag yung salita ng Diyos, naririnig ng ating asawa, naririnig ng ating anak, nako, sabi ng Panginoon, sabi dyan, makakakuha ka ng gabay. Amen? Hindi maliligaw. Hindi maliligaw ang ating pagpapamilya. Hindi maliligaw ang ating mga asawa. Ang dami naman mga asawa. Pag-aasawa, no? Ganon. Dahil bakit? May gabay mga kapatid eh. Anong sabi sa Joshua 1:8? Anong sabi diyan? Pagbulay-bulayan. Yun ang purpose niyan. Kaya naganyan ako. Sabi ng Panginoon, sobra, Sabi diyan, huwag mong kaliligtaan, basahin ang salita ng Diyos. Huwag mong kaliligtaan, pakinggan ang salita ng Diyos. Grabe, Yung Word of God na ito. Dahil yon? Pag ito ay lagi mong pinakikinggan, pag ito ay lagi mong binabasa, mayroon kang susundin. Amen? Kaya mga kapatid, huwag mong kalilimutan yung Bible study, cell group every week. Huwag mong kalilimutan every Sunday ng pamilya mo, akayin mo sa simbahan. Bakit? Para meron silang mapakinggan. Para bakit? Pag may napakinggan, meron kang susundin. Kaya mga kapatid, nung wala pa tayo sa kay Kristo, di ba, ang ating kaisipan, nakala natin, dito pare, halika pare, inom tayo pare, tapos chika-chika dito, mare. O di ba? Ang buhay para bang wala lang. Pero dahil na kay Kristo ka, yun ang maganda. Kapag yung Word of God sinusunod, ginagawa ang pagpamamilya, nagkakaroon ng resulta. Anong sabi ng Panginoon? Pag natupad mo yon, magiging masagana, magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen? May resulta. Kapag ikay nakikinig, nagbabasa ng Word of God, isinasapamuhay mo ito, ano yung resulta sa tahanan? Nako kapatid, yung bang, minsan kasi, brother, bakit ganun? Nasusunod ko naman lahat halos. May simba ako, may cell group ako, 5 beses isang linggo. Bakit parang ang buhay maalat pa rin? Ang finances ko parang down pa rin. Alam nyo mga kapatid, hindi naman sa pera lang ang Panginoon eh. Tama? Hindi sa pera lang. Dahil may kakilala ako, bilyon ng pera, hindi makatulog sa gabi. Tama po. Makabili ka ng magandang kama, hindi ka man nakakatulog ng maganda. Nabibili mo lahat ng pagkakain na masarap, pero wala kang ganang kumain. Nabibili mo lahat. Pero yung kakilala ko, hirap na hirap ang buhay, may Kristo sa puso, masaya. Amen. Masaya ngayong Pasko, kahit walang bonus, masaya. Pumapalakpak. Bakit? May Kristo sa puso. At yun ay hindi kayang pantayan ng pera o ng yaman sa sanlibutan ito. Amen. Maaaring kinakapos tayo mga kapatid. Pero okay lang yan, basta may Kristo tayo sa puso. Dahil ang buhay naman natin, hindi lang dito kapatid. Diba? Hindi lang ito. Kaya ngayong Pasko, walang malulungkot. Amen.
Ngayong Pasko, magiging masaya tayo. Bakit? Dahil si Kristo, yung Word of God, yung salita niya, nasa tahanan natin. Amen. Dahil maraming tao sa labas, mga kapatid. Lahat nasa kanila na. Pero ngayong Pasko, wasak ang pamilya nila. At ang sabi nila, yung iba, Pasko na naman, wala pa rin bagong biyanan. O, yun ang pangarap ng iba, no? Pero tayong mga Kristiyano, sama-sama, isa lang ang biyanan. Dalawa pala, both mag-asawa at saka yung iyo. 'Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon, no? Yung Bible, kapag pinahalagahan mo, mga kapatid, maganda ang magiging resulta sa ating buhay. Kaya ang Biblia ay napakahalaga, nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng pag-asa, at pag-ibig sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Number 1, ang sabi ng Panginoon, kapag ito pinahalagahan mo, gabay. Isa yung landas. Ang sabi ng Panginoon sa 119, 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw, nagliliwanag, nagbibigay liwanag sa aking mga daan. Alam nyo, sa mga tatay, mga nanay na nandito, kapag yung Word of God, pinapahalagahan natin sa ating pamilya. Alam mo yung minsan, ang mga nanay, minsan nagdidilim yan kahit ilaw ng tahanan yan eh. Napupundi yan, mga kapatid, no? At itong haligi, tayo mga tatay, minsan, tayong mga haligi, minsan marupok din eh. No? Minsan, inaanay din. No? Minsan, bumabagsak din ang mga haligi ng tahanan, namamatay ang ilaw din ng tahanan. Pero alam nyo, kapag ang Biblia, ang salita ng Diyos, inuuna, pinapahalagahan natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, katulad ng ilaw. Muli, magliliwanag ang mga aandap-andap na mga pananaw natin. Ano? Muli, tayo mga tatay na mga inaanay na bumabagsak sa mga pagsubok. No? Minsan nakangiti lang yung kapatid mo, pero may pinagdadaanan niya, kapatid. Pero kapag lumapit ka sa salita ng Diyos, muli magiging matagtag ka. Amen. Ang mga nanay, muli magliliwanag sila. Hindi nabubungangaan si mister, hindi na, nagliliwanag eh. Ang laging usapan nyo, Word of God, pag-asa. Bakit? May Word of God, mga kapatid. Amen. Alam nyo, ang gabo-gabo, laging lumalapit sa ilaw. Amen? Lagi silang lumalapit sa panahon ng tag-ulan, sa panahon ng mga pagsubok at problema, lalabas sila. Makikita mo, nandun sila. Sa ilaw na yan. Alam nyo, tayo, mga magulang, no? Mga mami, mga nanay na nandito, pag sa panahon ng mga kaguluhan ng ating kaisipan, wala tayong ibang lalapitan kundi yung ilaw, yung Word of God, yung salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng gabay, mga kapatid. Amen? Yung gabay na yan, ibabalik ka ulit sa tamang direksyon. No? May mga panahon na, teka muna, saan ba ako? Parang minsan, mga mami, minsan, tuliro yung mga yan eh. Lalo na sa finances. Saan ba ako hiram ng pera? Hulugan na naman. O, diba? Naku, bukas, may baon na naman ng mga bata. Ang pera ko, 100 na lang, pang 1 week pa ito. Mga tuliro sila. Pero, yung Word of God, no? Yung Word of God, itatama yung direksyon ng kaisipan mo. Magkakalinaw yan. Amen? Magbibigay ito ng prinsipyo sa iyo, magkakaroon ka ng tamang direksyon at desisyon sa buhay. Nagbibigay ito ng gabay, paano tayo mabuhay at harapin ang mga pagsubok, mga challenges ng buhay natin, mga kapatid. Kaya everyday, ipangako mo sa iyong sarili, ipangako mo sa Panginoon na, Lord, yung Word of God, everyday, babasahin ko. Everyday, makikinig ako. Kung hindi man makapagbasa, makikinig ako. Alam nyo, bagamat may mga problem pagdating sa finances, madali mo siyang daanan. Amen? Yung bang kahit may problema, para kang dumadaan sa alapaap, no? Parang nung ikay nagmamahal, di ba? Nung nagliligawan kayo, di ba? Wala, kahit ikay pagalitan ng nanay mo, tatay mo, walang kwenta eh. Bakit? Para kang dumadaan sa alapaap. Bakit? In love ka kaya? O, di ba? O, dati nga kami ni Mrs. nung kami nag-iibigan yan, kahit maraming pagsubok, o, di ba? Kahit maraming yan, payo ni na Daddy Nas, Mami Eve, ako, para akong dumadaan sa alapaap, kasi mahal ko asawa ko eh. Mahal ko apple ko, di ba? Apple ko, di ba? Bakit? Hindi ko pinapakinggan. Pinapakinggan ko, di ko tinatanggap. Nagmamahal kasi ako eh. Di ba? Nagmamahal ako sa iyo, di ba? Nagmamahal kahit ito'y bawal. Joke.
Joke, cut. Diba? Joke lang yun, bawal yun. No? Naalala ko lang yung kanta namin ni Kuya July. Diba? Ano mang pagsubok, problema, mga kapatid, Biblia. Gagabayan ka nito. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, lalo na yung asawa mo, unahin mo ang Biblia. Gagabayan ka nito. Ito rin ang nagbibigay ng pag-asa sa hinaharap. Siya yung nagbibigay in the future. Ang sabi nga, ang Biblia ay pag-asa natin sa hinaharap. Nagbibigay ito ng buhay na walang hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Nagbibigay ito ng pag-asa sa eternal sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Anong sabi sa Job 13:15? Sapagkat ako ay may pag-asa sa aking kaligtasan at ang aking pag-asa'y hindi nawawala. Mga kapatid, ang buhay natin hindi lang hanggang lupa. Amen. Yung iba dito, intinding-intindi sila, paano ba yung pag-aaral ng aking anak? Makakatapos kaya ito hanggang college? Makukuha kaya nito yung kursong para sa kanya? Ang aming sweldo, kukunti lang, minimum, pangbayad lang sa upa, o sapat lang sa pang-isang linggo. Paano kaya ang dreams ng mga anak ko? Pero alam niyo, intindihin natin na yan. Ang sabi ni Job dito, yung pag-asa ko hindi nawawala. At yung pag-asa ni Job, hindi dito lang sa lupa. Bakit kamo? Daming problema ni Job. Namatay ang mga anak, nalugi ang negosyo, tapos bandang huli, pinagalitan ng asawa at ang sabi, isumpa na si Lord at mamatay na lamang siya. At ang pinakamasakit doon, nagkasugat-sugat mga kapatid. Pinagbagsakan ng langit at lupa. Pero sinabi pa rin ni Job, Panginoon, ang pag-asa ko ay hindi lang sa lupang ito. Ang pag-asa ko ay doon hanggang langit. Anong sabi niya? Lumabas ako sa daigdig na tong wala. Babalik ako sa Panginoon na wala. Kaya mga kapatid, inuulit ko ngayong Pasko, kahit wala kang bagong damit, no? Bagong sapatos, okay lang yan. Dahil ang pag-asa natin hindi lang hanggang lupa. Amen? Doon hanggang langit. Mabuhay man tayo ng 100 years, hanggang doon lang ang buhay. Pero alam nyo ba, ang katapusan ng buhay dito sa lupa, yung kamatayan, ito'y pasimula pa lang ng buhay na inihanda ng Panginoon sa langit na tahanan. Sino naniniwala doon? Amen? Na tayo may langit na tahanan. Bagamat ang bahay natin ay sabi ngay kubo lang, sa wali lang, pero may inihandang mansyon doon sa kabilang buhay. Amen? Huwag malulungkot. Ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Amen? Wala na mag-aaway na mag-asawa. Amen? Wala na mag-aaway. Wala na laging bubungangaan ng mga anak. Wala na. Bakit? Hindi naman ang pag-asa mo dito sa lupa lang na ito. Hindi man makatapos ang mga anak mo. Okay lang yan. Basta ang mahalaga, ginawa mo yung best mo. No po? Pero ito ang maganda. Ang sabi ng Panginoon, Joshua 1:8, kapag inuuna mo lagi ang Panginoon, sasagana ang buhay. Amen? Hindi natin alam ang dulo. Pero ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa English, God will make a way. Amen? God will make a way. Napakanta. Where there seems to be no way. Amen? Now, kapag nagbabasa ka ng Biblia, dito mo nauunawaan yung pag-ibig ni Kristo, mga kapatid. Diba? Sa ulo natin, ang John 3:16, anong sabi diyan? Sapagkat ng buhay na walang hanggan. Amen? Grabe. Kung bakit may Christmas, mga kapatid, dahil sa verse na to. Amen? Kung bakit may Pasko, dahil sa verse na to, na ibinigay niya yung kaisa-isang anak para sa ating mga kasalanan. Mapapahamak sana tayo, lahat ang punta sa impyerno, lahat may kapahamakan sana. Bakit? Nagkasala tayo eh. Pero dahil mahal ka niya, ibinigay niya si Kristo. Amen? Na sino mang maniwala, sumampalataya, magtiwala, at tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Ako, sinisigurado ko sa iyo, may buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. At yun ay sa piling ng ating Panginoon. Amen? Ganon siya kabait, ganon siya kabuti. Kaya napakahalaga na yung Bible talaga, dito mo nauunawaan na yung love of God sa iyo, na Lord, bakit ba ako'y mag-aalala sa araw ng bukas? Ibinigay mo nga si Kristo.
napako sa cross para sa aking mga kasalanan. Ano pa kaya yung mga pangangailangan natin everyday? Amen? Ano pa kaya yung mga pangangailangan? Ano pa kaya yung pangarap mong sasakyan? Ano pa kaya yung pangarap mong bahay? Ano pa kaya yung pangarap na makapagtapos ang iyong mga anak? Sigurado ko, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Dahil ibinigay niya si Jesus. Hindi kaya yung magandang buhay kaya niyang ibigay sa bawat isa? Amen? Ano nga sabi? Yung bawat maya nga, ang sabi niya, lahat ng mga maya, hindi niya pinapakain. Tapos namamatay sila everyday. Bilang ng Diyos yun. Ikaw pa kaya na kanyang mga anak. Amen? Ang sabi doon, hindi bagat ikay mahal ng Panginoon. Yung masasamang tao nga, kapag humingi yung anak doon sa kanyang ama na masama, ang ibibigay ba'y ahas? Hindi. Anong ibibigay? Yung pagkain. Ano pa kaya yung Diyos na minamahal ka, na namatay si Kristo para ibigay sa atin? Amen? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya alam nyo, yung mga alalahanin natin bilang mga ama, bilang mga nanay, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? Pagkatiwala mo sa Diyos. Lahat ng mga hulugan mo, pagkatiwala mo sa Panginoon. Lord, Webes na naman, Lunes na naman, hulugan na naman, sa CCT, sa card, sa Pag-asa, lahat na, hinulugan mo na. Bahala na si Lord. Amen? Bahala na si Lord. Lord, papasok na naman ako bukas sa aking trabaho. Lord, bahala ka na po, Lord. Hindi ko hawak yung bawat oras ko. Hawak mo lahat to. Kaya mga kapatid, magagawa mo lamang yon, yung magtiwala kapag yung salita ng Diyos everyday nabubulay mo. Amen. Ang Biblia, kapag ito ay iyong binabasa lagi, pinapalakas ka nito. Yung faith mo laging pinapalakas. Kaya alam niyo, kaya laging lobat ang Kristiyano, no? Kaya laging may pag-aaway ang mag-asawa. Mahina yung pagbabasa ng Biblia, hindi na nagbabasa eh. Laging binabasa yung mga, kung ano yung, pero scroll sa Facebook. Scroll. O, di ba? Sa ating mga kalalakihan, may mga sumasayaw-sayaw pa doon. Nagbababad pa doon. Ay, brother, parang ginagawa mo yan, ha? Minsan, di ba? Pinapalakas kayo. Pag mahina ang faith mo, nako, maya-maya, nakaisang oras ka na palang nag-scroll. Maya-maya, 2 oras ka na pala, scroll sa Facebook. Mamaya, 3 oras na. Kaya pala mamaya-maya, pag dumating yung asawa mo, nagbubunga nga, galit ka na rin ngayon. Ngayon, kung babad ka sa Biblia, halimbawa, nagsiselfone ka, ang binabasa mo naman ay Bible, nagalit yung asawa mo. Kasi wala kang malang sinaing pa. Pero dahil ikay nagbabasa ng Biblia, mahinahon ka na. Sasabihin mo, Rani, di ba, Rani, sandali lang ha. May kasama pang kiss, di ba? Maya-maya dumating maya-maya ang si ate nagti-TikTok, si Ate Gemma, sample. Paano ba, Anthony, may nagtatrabaho pa ako dito, nagti-TikTok pa ako, may ninegosyo pa ako. Pero dahil si Kuya Anthony ay laging babad sa salita ng Diyos. Nako, siya na ang magluluto. Siya na ang maglalaba. Siya na ang nagtitinda. Bakit? Ay babad sa salita ng Diyos eh. Amen. Babad sa Word of God. Amen. Na habang nagtitinda, habang nagninegosyo, alam mo ang blessing? Kahit nasa sulok yung kanilang tindahan, ang daming pumupunta. Kahit nasa labas, bumibili doon. No, kahit nasa lipa, dinadayo ang tindahan. Di ba? Ganon ka makapangyarihan ng Panginoon. Amen. Di ba? Ganon kabuti ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen po. Ano ang sabi sa unang Pedro 1:6-7? Ang sabi diyan, ito paraphrase lang to, binuo ko lang, ang mga taong may pananampalataya ay hindi nadadala ng mga pagsubok kung hindi sila'y nagpapatuloy at nagtatagumpay. Amen! Pag ikaw ay may faith, pag malakas ang faith mo, nako, sigurado ko sa iyo, lahat ng pagsubok, problema sa pinansyal, problema sa anak, problema sa relationship, nako, makapagpapatuloy kang magsimba, makakapagpatuloy kang umattend ng mga cell group. Bakit? Malakas ang faith mo. Amen! Malakas ang pananampalataya mo. Bakit? May Word of God. Amen. May Biblia, may salita ng Diyos. Pero subukan mo, hindi ka nagbabasa ng Biblia.
Pupunta ka sa Facebook, puro negative ang napapanood mo. Nako, maya-maya, negative ka na rin. Sumama sa kaibigan, sumama ka sa mga kaibigan mo, puro negatibo rin. Kung 5 yan, magiging pang-6 ka. Sumama ka sa mga kaibigan mo na bungangera, kung 6 yan, magiging pang-7 ka. Dahil kung ano ang sinasamahan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Pero sumama ka sa Panginoon, magbasa ka ng Biblia, maya-maya, pastor ka. Bakit? Kasi nga, kung ano yung pinapakain mo sa sarili mo, sa isip mo, magiging ganun ka. O Brother Dennis, kaya pala ikaw ay nagpipris lagi, kasi alam na, di ba? Grabe po ang Word of God. Nakapagbabago po ito ng buhay po ng bawat isa. Na po, ako po yung nagugulat doon sa aking anak, kung kilala niyo yun, si Precious Dennis, no? Yung po ay 14 years old, no? 14 years old, 15 na yung anak ko na yon. Ako po ay meron akong 4 na cell group every week. 4 yata, ano mahal? 4 na cell group every week ako. Kung ako ay merong 4, meron siyang 4 na cell group every day. Every day, dahil sa loob ng isang linggo, merong 16 section sa school. Every day, 4 siya ng 4. Sabi ko sa kanya, nak, baka maburn out ka. Baka maburn out ka, sobrang pagod. Sabi sa akin, ang sagot sa akin, ba't ako mababurn out sa Panginoon ito? Di ba? Ang sikreto, sabi ko, hindi ko naman minomotivate. Wala akong sinasabi doon. Alam mo ang sikreto? Nagigising ako ng alas 4 ng umaga para ipagluto sila ng baon. Mas nauunang gumising, nagbabasa ng Biblia, nagde-devotion. 15 years old, mga kapatid. Sabi ko, walang motivation. Wala akong sinasabi. May lakas sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen? May kapangyarihan ng Word of God. Babaguhin ito yung buhay mo. Babaguhin ito ugali mo. Babaguhin ito ang future mo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, lalo na sa tayo mga parents, no? Ang Word of God, pahalagahan mo. Pag lumakas ang faith mo, ano man pagsubok, problema, ano yan, talbugan lang yan. No? Magiging kalasag mo to, na anumang problema na yan, no? Anuman mga sitwasyon ng kaguluhan ng kaisipan, ang daming naniningil, okay lang yan, may shield. Ay, kasama pa yung brother. Kasama na yan, patatatagin ka, amen. Bakit? Kalasag ang Word of God. Ito ay nagpapabuti ng relasyon. O, biriin nyo ang Word of God. Kapag ikaw ay laging nagbabasa, yung relasyon yung mag-asawa gaganda. Yung dating magagalitin, ngayon ay mahinahon na. Diba? Yung dating mainipin, ngayon ay matyaganang iniintay ang kanyang asawa habang namamalingki. Yung dating palamura, minumura ang asawa, ngayon nagpapakumbaba na. Bakit? Bumubuti ang relasyon, mga kapatid. O ang sabi dyan, nagbibigay ito ng prinsipyo upang mapabuti ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa kahit sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, huwag niyong ihihiwalay sa tahanan natin ng Word of God. Bakit? Kayo mag-asawa, lalo kayo maglalabing-labing, sa totoo lang. Kami po mag-asawa, kung wala kaming pagpipigil, baka 18 na ang anak namin. Dahil sobra talaga, kapag pigil na pigil, kapatid. Grabe ho ang Word of God. Kaya kung talagang gusto mo maging masaya ang pagsasama, huwag mong ihiwalay ang Word of God sa inyong mag-asawa. Amen. Hanggat maaari, itong Word of God na ito nasa gitna ng inyong boundary habang kayo natutulog. Bakit? Brother, kailangan, dapat lagi nasa gitna namin to kasi lalo kami napapalapit sa Diyos kapag may salita lalo kami napapalapit sa isa't isang mag-asawa kapag may Word of God. Amen. Oo, kaya nga, di ba? Nagbibigay sa atin ito ng mga babala, prinsipyo, upang tayo maprotektahan sa tukso at mga panganib sa buhay. Alam mo, yung asawa mo, hindi na mag-chichicks yan. Hindi naman chichicks yan. Hindi na manliligaw sa iba. Bakit? Takot magkasala eh. Takot magkasala. Bakit? May Word of God, kapatid. Kaya, hindi ka na makakapag-isip dito na,
Titingin pa sa iba, ang ganda naman ng kapitbahay ko doon, ganda ng legs. Hindi na. Kapag wala kang word of God, nako, mare, magkakaganda mo ka. Di ba? Pero dahil may word of God ka, at meron ka ng meron ka ng tapa-oo. Ito para sa word of God, para sa Panginoon to, nakapokus ako sa asawa ko. Nakapokus ako sa asawa ko. Bakit? Takot kang magkasala. Dahil kapag lumalapit ka sa Biblia, mga kapatid, magliliwanag ang iyong pananaw. Amen? Magliliwanag ang iyong future. Gaganda ang buhay ng bawat isa. Wala nang maghihiwalay. Bakit? Mayroong Biblia. May Word of God na iniingatan sa ating mga puso. Wala nang magagalit sa asawa. Wala nang magmumura. Bakit? May Word of God na nasa ating mga puso. Amen? Hindi ka magkakasala. Magkasala ka man, kaunti lang. Kuya, brother, no? Yung bang pag may dumaan chicks, ay, hindi ko naman nakulimingon, hindi. Isang tingin lang. Di ba? Pag paulit na, ay, nagkasala na yon, no? Naulit na. Bakit? May Word of God. Ito yung magkukundik sa'yo. Yung bang sisipol ka na, hindi ka sisipol. Bakit? Teka muna. Maliwanag na sinasabi sa Biblia. Di ba? Hindi ka na makakasipol lang ganon. Hindi ka na magkakakra sa iba. Bakit? May Word of God ka, kapatid. Amen. Bakit may Word of God ka, kapatid? May magkukumbikta na sa'yo na Holy Spirit. At yung Holy Spirit na to, ito yung magbababala sa bawat isa sa atin. No? Na, brother, sister, hindi mo gagawin yan. May anak ka na. May asawa ka na. Wala nang ganyanan. Alam nyo, kapag nangyari yon, ang buhay ng bawat pamilya magiging matagumpay, magiging mapayapa, dahil ang Word of God nasa puso, nasa tahanan ng bawat isa. Amen. Pinapalakas nito ang ating mga spirit, ang ating espiritu. Ang tao, ito'y binubuo sa tatlong pagkatao, no? Katawan, kaluluwa, espiritu. At yung espiritu natin, ito yung hininga ng Diyos. Na kung bakit pag nakakagawa ka ng mali, parang may bumubulong sa'yo, ang tawag ay konsensya. Alam niyo, Word of God yun. Espiritu ng Diyos yun. Alam mo, minsan yung parang ikaw ay nalulungkot, nasa iyo naman lahat. Nasa akin naman ang lahat ng bagay. May maganda akong asawa, may maganda akong anak, may bahay naman ako, may maganda akong trabaho, pero bakit may kulang? Ito yung espiritu ng Diyos. Yung hininga ng Diyos sa iyo, yung buhay, na kung saan baka hindi mo na pinapakain. Baka hindi ka na nagwo-worship. Siguro 5 taon ka lang hindi nagbabasa ng Biblia, kaya ikay lagi, kahit nasa iyo lahat ng bagay, tamlayin ka pa rin, tampuhin ka pa rin, maiinitin pa rin ang ulo mo. Bakit? Hindi mo pinapakain ng Word of God yung espiritu mo. Pero the more na ang salita ng Diyos, binabasa mo, pinapahalagahan mo, ang espiritu mo ay lalakas. Gaganda ang future, gaganda ang buhay, gaganda ang direksyon. Amen! Bakit? Malakas yung espiritu Lumalakas, nagpapalakas ng espiritu, nagbibigay sa atin ng lakas upang mabuhay at isang buhay na mayroong kabuluhan. Mga kapatid, akala ko, mismo sa personal kong buhay, akala ko ang buhay pag ninegosyo lang. May tahanan, natupad ang mga pangarap. Akala ko ang buhay, yun na yung pinakamakabuluhan sa akin. Namalayan ko na lang isang araw, yung mga bagay na meron ako sa mundong ito, hindi pala mahalaga sa paningin ng Panginoon. At ang mahalaga pala sa Panginoon ay mismong ikaw. Amen? Yes. Yung kaluluwa mo ang mahalaga sa Panginoon, na hindi tayo mapahamak. Bakit? Si Satanas, laging nandyan, dinadaya ka. At kapag nadaya ka ni Satanas, sigurado, magkasama kayo sa kapahamakan na inihanda ng Panginoon doon sa naglalagablab na apoy. Ano po? Ngayon, ang Panginoon gumagawa lagi siya ng way. Aabutin ka lagi niya. Sa pamamagitan ng mga cell group natin, ng pamamagitan po ng ating mga pangaral, gumagawa siya ng way na ipakilala sa iyo, ipakita sa iyo na ang Diyos, mahalagang mahalaga ka sa Kanya. Amen? Mahalagang mahalaga ka. Ang sabi nga, ikaw ay apple ng Kanyang mata. Na everyday, ang apple na naman, shout out, na everyday, ikaw gusto Kanyang makita. Everyday, gusto Kanya
Mayroong Word of God, mayroong kang devotion sa Kanya. Everyday gusto niya magtiwala ka sa Kanya. Everyday gusto niya na ikaw ay makasama. Meron tayong 8 hours sa pagtatrabaho, tama? Ibigay mo yung 5 minutes, 10 minutes na devotion sa Kanya. Sigurado ko sa iyo, gaganda ang buhay ng pagsasama ng bawat mag-asawa. Amen? Subukan niya po yan, yung Word of God. Pahalagahan po natin sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng espiritu ng katapangan, hindi ng takot. Kapag malakas ang espiritu mo, mga kapatid, alam mo nangyayari, nagiging matapang ka. Ang aking anak, sobrang hindi mahiyain. Kahit sino na kinakausap. Kahit mga college level doon sa Robinson, habang nag-iintay sa cell group nila, kinakausap. Ano kaya ang meron? Eh, ipinangako ng Panginoon, ang sabi dyan, no? Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, lumalakas ka. Yung espiritu mo nagiging matapang. Bakit? May Holy Spirit. Amen. Palalakasin niya. Kaya anuman po yung mga pagdadaanan pa natin, palalakasin tayo ng Panginoon. Amen. Meron kang fighting spirit, no? Alam mo yung fighting spirit? Lalakas yan kung may Word of God. Amen. Wala nang walang haligi ng tahanan na manlulumo at malulupaypay. Walang ilaw ng tahanan na aandap-andap at mawawala ang ilaw. Bakit? May Word of God lagi tayong babalikan, mga kapatid. Amen. At panghuli, mga kapatid, ang Word of God, kapag ito ay ating pinahalagahan, magbibigay ito sa atin ng kapayapaan, ng kaginhawahan sa buhay. Anong sabi sa Pilipos 4:6? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao. Grabe ano? Yung kapayapaan ng Diyos na hindi mauunawaan ng tao. Yung bang kahit hirap na hirap ka. Pare, bakit? Ikaw ang saya mo pa rin. Bakit? Ang saya mo pa rin sa kabila ng mga problema mo. Mari, alam ko, dami mong hulugan na. Pero bakit nakakatawa ka? Mari, alam ko, bakit ang dami mong problema sa tahanan. Bakit parang ang saya-saya mo? Hindi mauunawaan ng kapitbahay mo. Hindi mauunawaan ng mga kaibigan mo yung saya na idudulot sa iyo ng pagbabasa ng Biblia, ng paglilingkod sa Panginoon. Ang kapayapaan, hindi mauunawaan ng tao na mag-iingat sa iyong puso dahil sa iyong pakiipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Sinong gusto ng ganon? Amen. Amen. May kapayapaan, may kaginhawahan sa kabila ng ligalig ng daigdig na to. Papasko na naman, ilang araw na lang, mga kapatid, papasko na naman. Okay lang, kahit wala tayong Christmas light, okay lang yan. Christmas tree, okay lang yan, huwag kang mag-alala. Sabi nga ni Diwata, lilipas din yan. Si Diwata pang galawang motivational, ano? Lilipas din yan, mga kapatid. Amen. Ano man yung mga bagay na nagpapahina sa iyong espiritu ngayong darating na Kapaskuhan, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan. Amen. Bibigyan ka ng kapayapaan sa puso na hindi maisip ng iba kung bakit ka masaya. Na nagtataka sila, bakit ganyan ang buhay mo? Bakit? Bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan, kaginhawaan sa ating mga puso. Amen. Mga kapatid, sino dito nangangako sa Panginoon na mula ngayon, ang salita ng Diyos ay hindi niya bibitawan? Amen. Na mula ngayon, ang Bibliyang ito, yung salita ng Diyos, maghahari sa ating tahanan. Gusto mo na magandang buhay? Gusto mo na magandang pagsasama? Gusto mo ng direction sa mga anak? Huwag niyo po itong kakaligtaan everyday. Amen? Huwag mo itong kakaligtaan everyday. Sapagat ito, yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Tayo magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, na walang hanggan, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Wala nang papantay sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya anuman po yung dadaanin pa natin ngayong 2026. Sinisigurado ko sa inyo na magiging masaya yung next season ng buhay natin ngayong 2026. Amen.
Dahil meron tayong Word of God, meron tayong salita ng Diyos na pangahawakan. Nasa kabila ng mga pagsubok, problemang darating pa, ay magiging malakas tayo sa lahat ng ating dadaanan ng mga problema. Amen? Napakabuti ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos. No? Lahat ng mga suliranin na kung paano tayo 2025 na hindi pinabayaan ng Panginoon. Nako, sigurado, sa 2026, doble yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, na yung Word of God, yung salita ng Diyos. Huwag natin itong bibitawan. Amen? Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong salita, na ngayong gabi, Panginoon, ay amin pong nakita na napakahalaga, na Lord, kapag yung Word of God mo, yung salita mo, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan ng aming pamilya, Lord, magiging matagumpay po yung aming pagpapamilya. Magiging maayos po yung aming tahanan dahil yung salita mo magiging gabay sa aming mga buhay, Panginoon. Yung salita mo, Panginoon, magiging ilaw, tanglaw sa aming daraanan, patungo sa tagumpay ng buhay na aming hinahangad, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Lord, pinapangako namin sa iyo at sa aming mga sarili, uunahin ka namin, Panginoon, higit sa lahat ng merong bagay sa mundong ito. Higit sa lahat ng bagay, Panginoon. Dahil ikaw yung gusto namin makasama sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless, mga kapatid.